Programang ito ay rated SPG. Striktong patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring may masiselang tema, lengguwahe, karahasan, sexual, horror o droga na hindi angkop sa mga bata. Isang mapagpalang araw mga kapamilya, and welcome back. Narito ang pinakamaiinit na tagpo sa mga huling gabi ng FPJ's Batang Quiapo. Pero bago ang lahat, kung bago ka pa lamang sa akin channel, ay huwag kalimutang mag-like, mag-share at mag-subscribe para lagi kang updated sa mga bagong recap na aking i-upload. Hindi pa rin matanggap ni Miguelito at Roberto ang kanilang pagkatalo kay Tanggol. Sa halip na tumigil, mas lalo pang nagliyab ang kanilang galit at paghihigante. Kaya naman muli na naman silang nagbalik upang manggulo sa Maynila. Kanilang isip, hindi sila maaaring matalo ni Tanggol kung gagawin nila ang lahat. Kahit na delikado at marahas pa ang pamamaraan. Kaya kahit nasa alanganin ang kanilang kaligtasan, pinilit nilang makalabas at humanap ng mga kakampi. Ang plano nila ay simple pero napakadelikado. Magtipon ng mas maraming tauhan upang masigurong maipagpatuloy nila ang kanilang paghihigante. Hindi nagtagal, isinagawa nila ang isang marahas na paglusob sa loob ng city jail. Dahil sa kaguluhan na kanilang ginawa, maraming inosenteng buhay ang nadamay. Ang dating tahimik na kulungan ay naging lugar ng takot at kaguluhan. Putukan, sigawan at takbuhan ang naganap sa loob ng kulungan. Sa gitna ng kaguluhan, isang tao ang hindi makapaniwala sa kanyang nakita, si Rigor. Laking gulat niya nang bigla na lang sumulpot sa kanyang harapan sina Roberto at Miguelito. Hindi niya inaasahan na palalayain siya ng mga gerero. Kung tutuusin, kahit nakakulong si Rigor, buhay pa rin sana siya at maaaring nagkaroon pa ng pagkakataon na magbago. Ngunit sa pagdating ng mga gerero at sa kanilang plano na palayain siya, hindi niya sukat akalain na iyon na pala ang magiging simula ng kanilang kapahamakan. Samantala, agad namang kumilo si Tanggol nang makarating sa kanya ang masamang balita tungkol sa nangyaring kaguluhan sa city jail. Nang malaman niya na ang magkapatid na gerero ang may kagagawa nito, alam niyang hindi na ito simpleng problema. Magtatagumpay ang plano ng mga gerero at ni Rigor, hindi lamang si Tanggol ang nasa panganib kundi pati na rin ang buong kamay nilaan. Ngunit hindi pa doon nagtatapos ang kanilang masamang balak. Upang masigurong mapipilitan si Tanggol na sumuko, plano ang tatlo ng isang bagay na mas matindi. Ang kumuha ng isang bihag na napakahalaga kay Tanggol at ito ay walang iba kundi ang kanyang inang si Marites. Si Marites naman ay walang kaalam-alam sa panganib na nakaabang sa kanya. Kampante siya na wala namang mangyayaring masama, lalo na't akala niya ay nagtatago na ang mga gerero, wala na rin kakayahan si Rigor na makaganti. Kaya naman malaya siyang nagpalakad-lakad at nakagalaw sa Maynila, lalo na sa lugar ng San Dimas. Hindi niya alam na may mga matang nagmamasid sa bawat galaw niya. Hanggang sa isang iglap ay bigla na lamang siyang hinalbot ng isang lalaki. Sa unang tingin ay hindi niya agad nakilala kung sino ang humawak sa kanya dahil nakatakip ang mukha nito. Nagpumiglas si Marites at sinubukan tumakas. Pilit niyang nilalabanan ang lalaking humahawak sa kanya. Ngunit nang magsalita ito at ipakilala ang kanyang sarili, doon niya napagtanto ang nakakatakot na katotohanan. Ang halimaw na si Rigor ang nasa harapan niya. Sinubukan man ni Marites na makatakas, hindi siya nagtagumpay. Sa kasamaang palad, nahulog siya sa mga kamay na tatlong pinakamapanganib na kaaway ni Tanggol. Si Rigor, si Miguelito at si Roberto. Ngayon ay hawak na nila ang alas na maaaring magbago sa takbo ng laban. Ang tanong ngayon, ngayong alam na ni Tanggol na bihag na si Marites, ano kaya ang magiging susunod niyang hakbang? Magagawa kaya niyang iligtas si Marites bago patuluyang maisakatuparan ng kanyang mga kaaway ang kanilang paghihigante? O ito ba ang simula ng pinakamapanganib na laban sa buhay ni Tanggol? Talagang kapanapanabik ang mga huling gabi ng FPJ's Batang Quiapo, kaya tuloy-tuloy ang pagsubaybay. Maraming salamat sa inyong suporta at panonood at pagpalain tayong lahat, kapamilya.